Yo, yo, yo guys! Check! Kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Sabado ng gabi. Mga Lodi at syempre alam nyo na malupit ang mga news natin ngayon. No? Syempre update tayo kasi syempre bumagsak ang ating market. So i-check natin kung ano na ba nangyayari. Ano na ba naging resulta ng mga pagbagsak na yan sa mga main player ng crypto at ng mundo mga idol. No? So bago ang lahat, syempre alam nyo na sana palike ng ating video mga idol, no? Sana ngayon pa lang umpisa ng video, like na natin yung video natin dahil maganda yan. Malaking boost yan. Kumbaga, pag umpisa pa lang nila like na yung video, medyo pinopromote ni YouTube yung nakakatulong yun sa algorithm. Okay, so ayan ha. At syempre kung gusto nyo ng ganitong content, everyday news, update, trending news, global news, hindi kayo pauli sa balita, mag-subscribe na kayo sa ating channel at syempre i-check nyo yung ating notification bell mga idol. So game na! Umpisa na natin ang ating news. Unahin na natin agad ito mga idol, no? Si Kevin Warsh, mga Lodi. Nako, isa to sa mga reason kung ba't parang naging negative yung sentiment ng market, no? Kasi this is extremely bad for Bitcoin, sabi dito, no? US interest rates futures just sharply raised the odds of a December rate hike after today's job data. So, parang ang lumalabas kasi mga idol sa record sa statistic mga Lodi, kailangang mag-rate hike, hindi mag-rate cut. So bad yun kay Bitcoin pagka ganun, no? Rate hikes drain liquidity. Liquidity is what risk asset breed. So alam nyo na, no? This is why BTC crash extremely hard kasi parang naunahan na agad nila yung desisyon ng Fed, no? Kasi pwedeng mangyari na mag-rate hike pa, no? Imbis na mag-rate cut, mag-rate hike. So bad 'yun mga idol. So ganun daw yung lumabas kasi sa statistic ng ating jobs data. So negative mga idol, no? Pero hindi pa na matagal pa 'yun mga lods kasi pwede sa tingin ko lang pwede pa naman magbago 'yan kung sa December pa 'yun, medyo matagal pa mga lods, no? So baka maging good news pa 'yan sa mga susunod na buwan. So ito, okay. Nako, ito mga lods kasi nga dahil bumagsak ang market ngayon, kung susumahin, lalo na yung Bitcoin, kung susumahin, gumastos si Michael Saylor ng $60 billion sa halagang $50 billion na Bitcoin. So ibig sabihin talo na agad siya, no, ng 14 billion. Parang ganun yung sinasabi dito kasi mababa nga ngayon. Pero kung titignan niyo yung chart natin sa Bitcoin mga lodi, nag-hold siya ng 60, no? Ang laki ng kumbaga dito sa part na 'to, itong mahaba na 'yan, dahil naka 1 minute tayo, Sa 15 minutes mga idol, naho-hold niya yung 60,000, no? Ito simula kahapon, no, sabihin nating June 4, dito banda, hindi 62 pa 'to. So ngayong araw mga lodi, naho-hold ni Bitcoin yung 60,000. Kumbaga hindi niya nabasag man saglit lang and then balik ulit, 'di ba? So basag ulit, balik ulit. So hino-hold niya mismo dito, mga lods. So parang ayaw niyang ipa-break mga idol yung 60,000 pababa. So titignan natin kung maho-hold talaga ni Bitcoin na matagal 'to, mga idol, no? Hanggang maka-recover. Nako. Nako, sana nga maka-recover na. Sa ngayon wala tayong position, hindi ako nakapag-position ngayon kasi medyo umalis kami kanina at medyo hindi ko naasikaso yung trade. Pero nag-aabang ako. Sabi ko nga pag bumaba dito mga lods pwede na tayo mag-position diyan. So hintayin natin, okay? And then punta naman tayo dito. Nako, ito na mga lods. So yung dalawang biggest crypto bulls are now down a combined $22.5 billion. No, kapag pinag-combine ayun ng kakalabasan, no? Talo sila. Sino ba 'to? Syempre kilala niyo na 'to, si Michael Saylor. Ito, sino ba 'to? Kilala niyo 'yan? Si Tom Lee. Sa Ethereum naman 'yan. Kumbaga, kung sa Bitcoin ang pinaka-bull natin is si Michael Saylor, sa Ethereum naman is si Tom Lee. No, Bitcoin has crashed 17,000 negative 17,488 over the past 10 days to
to a 4-month low of a 60,500. Sailors holding are now at a record 12.5 billion unrealized loss. So ito yung talo niya. Ethereum is down negative 25% over the same period, falling below 1,600 for the first time since April 2025. That puts Tom Lee's Ethereum holding at roughly 10 billion in losses. Mga idol, no? So grabe rin pala hindi ko na napapansin yung sa totoo lang yung Ethereum. Yung Ethereum, mga idol, parang ang lagi ko na lang tinitignan ngayon is Bitcoin and and XRP. Pero dati, nung marami pa tayong hawak na altcoins, mga idol, talagang tinitignan natin yung Ethereum kasi nakakaapekto yung Ethereum sa mga altcoins Lalo na sa RON, dati, 'di ba, sa RON tsaka sa AXS, mga idol. So ngayon, kung titignan natin ang Ethereum, nasa 1,500 mga idol USD. Ayan, 1,500 mga load. So 1 month, grabe sa max natin. Kung titignan natin sa max, nako talagang kumbaga isipin nyo to 2022 pa tong level na to. Yung mga level na to 2022 pa, 23. Tapos ito yung 2025, dito yung sinabi, no? Na bumalik doon sa presyo ng ano bang date nun? April 2025, grabe, no? So, ultimo mga billionaires talaga, mga loads, nagkakaroon din ng malalaking paper loss. Billion, di ba? Tayo, ano lang tayo, thousand lang tayo, mga loads Pero sa kanila, billion, grabe, no? So, grabe yung ginagawa ng Bitcoin ngayon sa lahat ng players. Talagang lugmok, malala. Ultimo, BlackRock, mga idol, napabenta. No? BlackRock ETF has sold $213 million in Bitcoin. Mga lord, syempre kasama na dyan yung mga kliyente ng BlackRock, hindi lang mismo talaga BlackRock yan. Yung mga kliyente nila na nag-ETF. Okay? Tapos, 5.4 billion in longs wipe out. More than 5.4 billion in leverage position, long position has been liquidated over the past 5 days with daily losses peaking above 400 million on June 4 and June 5. Grabe, lahat ng mga nakalong ubos talaga, no? Mga idol, ang daming ngayon, daming liquidated ngayon talaga. Mga loads, no? Inaamin ko, nasama ako sa statistic, mga idol, no? Meron tayong mga talo na trade ngayon sa kakabang natin. Pero check natin ngayon kung makaka-position tayo ng maganda-ganda. Okay, abang tembang lang tayo, kumbaga. Abang tembang lang muna tayo ngayon. Huwag tayong magmamadali, okay? So, labas na muna tayo dyan sa mga talo-talo na yan. Punta muna tayo sa Congress just dropped 7 new crypto tax bills o tax bills. House Republicans have introduced 7 crypto tax bills to be discussed at House Ways and Means Committee hearing this week. No? The proposals exempts staking and mining rewards from stablecoin income. Creates a $10 dinimis kasi nakalagay dito exemption for gas fee and offers a voluntary disclosure program for past crypto tax reporting failures, no? So, ano to, mga lods, no? Sa akin lang mga idol yung binabalita noon, no, na magkakaroon ng yung baga hindi magkakaroon ng tax yung mga crypto US crypto, no, token, mga idol, for me goods yun, no? Pero dito, mga idol, meron silang inintroduce na 7. Hindi ko alam kung kasama yun sa tanongin nga natin. Kasi kapag nangyari yon, mga idol, ang laking tulong nun sa mga big institution. Sa tingin ko lang hindi sa atin. No, sa kanila kasi gagamitin nila yung mga tax-free na coins, no? Ayon sa post, ngayon staking at mining rewards hindi na agad bubuwisan o hindi bubuwisan agad yung mga nag-mining tsaka nag-staking, mga idol, no?
ang mga reward na nakukuha mo mula sa staking, halimbawa sa Ethereum o sa iba pang POS networks at mining, bubuwisan lang kapag ibinenta mo na ang mga token na iyon. No, kumbaga, minamine mo, ini-stake mo, wala pang tax yun, mga idol. Hindi katulad din sa Netherlands, di ba? Naalala niyo yung sa Netherlands na kumbaga paper pa lang, putik yan, may 36 ba yun? 26% ka na, ba't yun, nasa 30 yun, 30 plus yun eh, percent na may tax ka na agad, di ba? Kahit na hindi mo pa kinukuha, di ba? Kahit bumaba man, tumaas, talagang ano ka, kunyari, nasa taas ka, tumaas. Paper win mo, kumbaga, paper money pa lang, kumbaga, tumaas yung portfolio mo ng $100,000. 'Di ba? Eh biglang bumagsak yung market tulad ngayon. Pero ang tax mo doon 36% ng $100,000 kahit na bumaba na yung asset mo ng 60,000 o 50,000, ang tax mo pa rin 30% ng 100,000, no? Ganun sa Netherlands eh. Tama ba? New Zealand ba? New Zealand ata. Kamali na ako. Basta doon, yung maganda yung pang wallpaper yung paligid, 'di ba? So ito hindi, no? Matataksan ka lang pag binenta mo na. Ayun 'yun, no? Yung $10 de minimis exemption na sa gas fee, kung ang halaga ng gas fee o transaction fees ay 10 o mas mababa, hindi na ito bubuwisan. No, basta ito yung limit, 10. Kapag tumaas diyan, kunyari naging 12 o di 2 lang yung babayaran mo, bawas na ng 10. Hindi na ito bubuwisan. Nakakatulong ito para sa maliit na transaksyon nasa DeFi o wallet to wallet transfers. Ayun yung sa tingin ko pero baka mali ako eh. Kumbaga basta mga $10 yung fees, wala na yun, wala nang tax yun, o wala nang gas fee, kumbaga free na, parang ganun. Pero kapag tumaas, hindi ko alam kung ibabawas yung 10 o kumpleto eh. Baka kasi nagdi-decide ako ng sarili ko eh. Voluntary disclosure program, may paraan para sa mga nakalimutan o hindi naiulat ng maayos ang crypto taxes sa nakaraan. Pwede silang mag-volunteer na i-correct nang walang malaking parusa. O yun yung mga hindi mo nabuwisan dati, 'di ba? Sa mga account mo. Pwede mong i-report pero di ka paparusahan agad, 'di ba? Bakit importante ito? Ito ay positibong hakbang mula sa House Republicans para gawing mas madali at mas makatwiran ang pagbubuwis sa crypto sa kasalukuyan. Maraming crypto users ang nanghihirapan dahil sa komplikadong tax rules. Totoo 'yan. Halimbawa, binubuwisan agad ang staking rewards kahit hindi pa naibibenta. Yan, isa yan, di ba? Tama tayo dun. Ang 7 bills na ito ay tatalakayin sa isang hearing sa House Ways and Means Committee sa linggong ito, June 9. Ito ay mga panukala pa lang, no? Hindi pa ito ibatas. Kumbaga, pa lang, ipupush pa lang nila. Kailangan pa nilang dumaan sa buong proseso ng Kongreso para maipasa. So ayun yun mga lods. No, sa madaling sabi, mas magiging kaibigan sa crypto ang tax system sa US kung maaprubahan ang mga ito. Malaking tulong ito sa mga holders, miners at DeFi users. O, 'di ba? So ang ganda ng news na 'to. No, at least mayroon din tayong good news. Pero ipo-push pa lang 'yun hindi pa 'yun paano kala pa lang 'yun, mga idol, no. At eto naman, nako, sabi dito ng Polymarket mga lods, umabot tayo ng 54%. XRP projected to crash below $1 by the end of the month. 54% chance. Oh, may chance na bumagsak below $1 daw. No? At ang taas na ng chance niya, 54%. Lamang na sa kalahati yan. Pero sa ngayon, ang tagal nag-hold ng XRP sa ibabaw ng $1 mga idol kasi kung bababa yan, medyo dito na yan. Pero malapit na to, naka 1 minute time frame lang tayo Kung 1 hour time frame ko to, bilis lang nito mga lodi. Ayan lang yan Imagine mga idol, dito lang yan. Under $1 na tayo dito banda. Ayan. Yan, dito. Under $1 na tayo dyan mga idol. So kaya mataas ng 54% yun. So abangan natin mga lods. So kung bababa talaga siya ng under $1. Ayun yung inaano ko Ayun yung hindi mo na ako nagpo-position kasi inaabangan ko to mga idol. Sa totoo lang. No, ito yung ating inaabangan.
Pag ito natsyempohan natin, goods na tayo diyan, mga idol, 'no? Oh, eto, ang pangit lang ng pagka-post dito ni Steph, Scripto kasi parang bad yung nangyari, pero hindi ito bad. Pagkabasa ko pa lang 'to kanina, alam ko na good news 'to, eh. Ripple developers warn that AI is now finding vulnerabilities within the XRP Ledger protocol itself. No, kumbaga yung mga AI, mga lodi, nakakakita sila ng mga vulnerabilities sa mismong XRP Ledger. O, tanungin natin si Grok, masama ba ito para sa XRP? Ang alam ko hindi. Kasi makakatulong pa nga yan eh, mga idol. No? Kasi ano pa lang, kumbaga ngayon pa lang, AI pa yung nakakita ng vulnerability. So mas maganda yun, hindi mga hackers. Tsaka pag nakita na agad ng AI, maayos na agad nila, di ba? Hindi masama to para sa XRP Ledger. Actually, it's a good thing. O, di ba? Parang ang pangit ng post dito ni no, tas ito pa yung sinabi niya, what the F is going on. So ibig sabihin parang negative yung post niya. So dapat kumbaga hindi tayo nagpapadala agad sa mga ganito. Pero totoo kasi itong news na to eh. Yung AI vulnerabilities na nakikita na sa XRP Ledger. It's a good thing, sabi dito. Ang post na tinutukoy mo ay sensationalized FUD style. Tinatawag na scary at may downtrend chart. So ayan, parang sinadya niyo yun para matakot, no? Pero ang totoo, kwento mula sa Ripple mismo noong March 2026 ay proactive security measure, hindi senyales ng weakness. Hindi yan senyales ng weakness ng XRP Ledger. Bakit positive ito? Productive bug hunting. No? Gumagamit sila ng AI-assisted red team para i-scan ang code review, PRs, at i-simulate ang attacks, no? Adversarial testing, fuzzing, threat modeling, no, di ba? Nakahanap na sila ng 10 plus bugs pero low severity lang karamihan at lahat ay inaayos na. So, ibig sabihin, goods yun mga idol, no? Mas mabilis at mas too rough ito kaysa sa traditional human auditing. Habang lumalaki ang XRP Ledger para sa institutional use, mas maraming features sa transaction, kailangan ng ganitong advanced security para maiwasan ang real exploits. Karaniwan ito sa mature tech project. Kahit matagal ng buhay ang XRP Ledger, 10 years plus na, mas maganda na ma-detect at ma-fix ang issue bago pa ma-exploit ng mga masasamang actors o mga scammer, no? So, for me, good thing yung nangyari dito, mga idol. Kumbaga, naunahan na agad nila, 'di ba? Maraming reply sa post mismo ang nagsasabi na good news ito. O, ayan, 'di ba? So, good news 'yan for me, mga idol, no? Tapos dito naman, mga lodi, nako, yung kinainisan natin dati nung nakomontra sa Clarity Act. oh, Ripple and Coinbase are joining forces to advance on-chain transparency as institutions prepare for potential 30 trillion plus dollar shift into digital asset flowing the Clarity Act, no? So parang nagpartner daw sila ng Coinbase, mga idol, no? So grabe grabe ngayon. Maraming good news ngayon, mga loads, kaya lang syempre nakakapagtaka nga, no, dahil medyo bumabagsak yung market sa hindi natin alam na dahilan. Pero sabi nga ng iba, manipulation, etc. etc. Lupit nun lupit nung ginawa na, oh. Inano yung tornilyo, turning bolts. Panis. Ito malaki, mabigat yan. Mabigat yan, idol. Akala ko isang daliri lang din eh. Ay, grabe. Ang bilis dun sinabay-sabay lahat Ay, kaya na ng robot magpasok ng sinulid sa sa karayom, mga idol. Grabe. Tao lang nakakagawa niyan Ba't nagagawa niyo na yan ngayon? Eto, 2 hours ago. Tignan lang natin, wala akong balita kay Trump eh. President Trump on the government owning AI companies. It's interesting concept where peace could be given to the American public
where the American public essentially becomes a partner with the company. So, ayan. So, kung titignan natin ngayon, no, halos lahat ng project, no, pag tignan kaya natin yung ibang project na ano, mga idol, no, yung mga nabili nating coins dati, check ko lang, ay, Illuvium kaya, yung ilan na lang yung Illuvium ngayon. Ay, sorry. Ilan na lang yung Illuvium ngayon, baka piso na lang 150? Paano natin, Philippine peso na, 200? Grabe, 200 na lang mga idol, 99.8%. Ang all-time high ng Illuvium mga lodi 96,000 pesos. Ngayon 200 na lang. Gravities, 'di ba? Grabe. Sobrang baba mga idol. Umabot pa siya ng 192. Grabe 'yun. Gala, 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 gala. Grabe 'yun. Oh my God, 15 cents. Grabe ang bababa ng mga gaming ano sa alam nyo kasi dati 'di ba, kumbaga nung, nag-COVID mga lodi talagang, NFT tsaka mga gaming coins yung pumatok nun, 'di ba? Sa Unbox, Gala, Illuvium, Axie Infinity, Ron Coins, lahat ng mga games nun. Tignan niyo na ngayon mga lods, talagang durog na lahat, mga idol 'no. Tingnan niyo yung Gala, oh. Oh my goodness, paano pa ba yung mga ano namin dati? Kalimutan ko na yung mga coins ko dati. Dati yung Sandbox. Lo, 3 pesos na lang. 400 pesos yan, 3 pesos na lang mga idol. Grabe, buhay pa ba yung mga project na to? Alam ko, buhay pa yung Gala eh. Wala ano pa yun eh. May mga ginagawa pa sa kanila eh. May mga event pa silang ginagawa eh. Gala Games eh. O, to, June 3 lang to. Oh. Oh, meron pa sila yung City Under Siege 2. Oh, June 5. Oh. So meron kumbaga hindi patay yung ano, hindi patay yung project mga idol, talagang bagsak lang. So siguro once na maka-recover yung market, sabay rin siguro sila makaka-recover. 'Di ba? Makakabawi rin sila. Sana nga ganun mangyari. O Mirandus Sana nga ganun mangyari mga idol, no? So kawawa naman yung iba natin, no? Yung iba bumili pa ng mga advance ano eh. Mga lalo na sa Gala Games. Yung mga ano diyan, yung mga NFT diyan ang mamahal. Tapos yung iba bumibili ng advance kasi in-expect magmamahal sa future, 'di ba? Ngayon wala na. Nagmahal sa future pabaliktad, mga idol. Grabe. Illuvium, last tignan natin yung Illuvium. Alam ko may mga tournament pa nga sa Illuvium ngayon eh. Pinakataas tayo. Ito June 3. Ito nga 11 hours lang Illuvium Arena Oh, 'di ba? So buhay pa yung project mga idol, kaya lang yung token bagsak ng sobra. Mga lods, no? Isipin mo, huling bili ko ng Illuvium 2.5 isa. Mga idol, ngayon 200 na lang. Grabe, no? Oh my goodness yun So ayun. So basa tayo ng comment mga idol, basa tayo. Oy nga pala ang ganda ng ano ipo-promote ko lang ang ganda ng Teach You a Lesson. Ay, gagi, ba't sa Netflix? Hindi nga makikita sa Netflix eh. Yung bagong palabas ngayon sa Netflix, mga Lodi, ang ganda nito. Pero, kinuha siya sa manga na ang pamagat ng manga is Get Schooled. No, Get Schooled. Ito yung mga karakter dyan, no? Kaya lang ang labo eh. Ba't ang labo? Ayan, ayan sila. Pero ito yung sa totoo sa live action, mga idol. Pero ang ganda kasi Tagalog pa yung ano audio nung sa Netflix namin Tagalog eh. Pero ang ganda mga lods, ang ganda ng palabas. Panoorin nyo.
So, ito, punta tayo dito. Basa tayo ng comment, okay? Oh. Ronald Mnas. Oh, bili pa more, Jeb. Wala na kang pambili. Ano tayo? Nakabili na ako. No, medyo naka-safety na tayo nung kahapon at kanina. Kailan ba? Kagabi ata yun. Basta nakapag-safety na ako mga idol, no? Skylab, shoutout sa'yo. Si Robby, Michael Paway. Ayan, pag nag 0.5 si XRP, bina uli ako. Nako, sana umabot pa dyan kung kaya, no? Si Parson, Clarity Act talaga inaantay para magsimula na ang pag-pump ng market. Yes. Maganda mag-imbak ngayon, Lods. At maganda din mag-short. Oh, yun, pwede naman. Tahol ka ng tahol, sabi sa akin. Uminom ka ng gamot. Para hindi mahawa sa'yo sila Clovis. At para lagi ka maka-update, sabi ni Lawrence. Di, pagsalita ka, try mo kasi magsalita na magsalita. At magbasa ng maraming binabasa. Nakakaubo kaya. Nakakatuyot ng ano eh. Nakakatuyot ng bibig kasi nga salita ka ng salita, di ba? Kaya minsan naubo ako pag ganun. Sorry niya. Si Susan, saan ba pwede bumili ng Trezor, Idol? Andyan sa link natin sa description sa baba ng video. Meron dyan Crypto Bilis. Nagdi-deliver sila nationwide, buong Pilipinas, mga idol. Pwede kayo order dyan. Pero bago kayo bumili ng mga wallet nyo, cold wallet, mga idol, is either Trezor, Ledger, Tangem, o kung ano man yan, tignan nyo muna yung unit na bibili nyo kung pwede dun yung coins na gusto nyo, ha. Mamaya, bumili kayo ng ganito, tas wala pa lang XRP dun, o kaya wala pa lang yung gusto nyong coin dun. So, tignan nyo muna. Pwede nyo i-google yun. Okay, tanong nyo kay group. Boss Jeb, sabi ni JDB, naabot pa ng 49,000 si BTC, XRP still 0.9. Oh, talaga? Grabe naman bagsak ni BTC pag ganun, no? Kasi humuhold talaga si XRP ngayon eh, mga lods eh. Ako sa BTC, 50k para sure. 0.8 XRP or lower na lang ako bibili. Sana ba bababa pa. Pero if lumipad na, all goods. Sana ibodega. Yun, ganun dapat. Si Emmanuel Velasco, idol. Lupit mo. Sarap mag-imbak ng Chainlink ngayon, sabi ni Idol Jepoy Buena. Si Romeo Raya, shoutout sa'yo. Bakit wala yung camel? Oo nga eh. Bukas titignan natin ha. Pag bukas kasi linggo bukas eh, mga lods eh. Pag bumaba ng under 60,000 si Bitcoin bukas, nako lalabas yung camel natin, mga lodi. Nako, nako. Kaya alam, pag lumabas kasi yung camel natin, mga lodi, indicator yun na talagang bagsak na bagsak yung market. Tas indicator din yun na malapit na makarecover. Kaya siya lumabas. Ganun yun eh. Di ba? Disney, malapit na sa 45k loads, bottom ng BTC. August timeline ng bottom, sabi ni Idol. Kaya lang kasi, pipilitin nila kasi maipasa yung Clarity Act ng July or August eh. Mga loads eh. So, Samarem, Samar Empire TV. Musta na kaya si Michael Saylor? Ayun, idol, no? Medyo talo siya ng $12 billion paper loss. Gang saan kaya ang deep? Masakit 'yon Kaya DCA na lang muna tayo, mga idol. Apply na tayo sa McDo. Sabi ni Goods. Ayan, 29 Dylan, ako hindi na ako maano sa sa mga ganyan trabaho kasi matanda na ako, 78 na ako eh. 29k pa lang sa akin, idol, pero masakit na din. Ano yung 29k mo, idol? Talo, yung talo ni idol, yung paper loss niya. 29k, ako wala, 3 digit yung ano ko eh. Ay, 3 digit tuloy. 6 digit yung paperless ko, idol. Ayan, si Ramil. Shoutout sa'yo. Si OFW, TV Music. Sa mga 10 years ang target to profit sa XRP, hindi kami nasasaktan. Mas natutuwa pa ako dahil makakapagbodega ulit. Grabe. Tama yan. May nabasa nga ako, sabi, taas kamay ng mga nalulungkot sa pagbagsak ni XRP.
Pero hindi dahil, na ano pa sa mali, ulit. Taas ang kamay ng mga nalulungkot sa pagbagsak ni XRP pero hindi dahil bumaba si XRP at bumaba yung asset nila. Kundi dahil nalulungkot sila dahil wala silang pambili. Pambodega ngayon. Ayun yung nabasa ko. Si Clarissa, shoutout sa'yo. Mark Anthony, sarap bumili kaso wala na talaga, sagad na. 10K boy BTC, nalabas na naman sila. So, yung mga 10K boys. Tuloy pa din ang laban sa kahit sunog trade lang ng trade. Shout out sa inyong lahat mga idol. Kamusta ang lahat? Kaya pa bang magtiis? Sabi ni idol. Kaya pa ba mga idol? Si PH. Ako 10 beses nag-cancel. Sabi ni idol. Sabi ni Share Ko Lang TV. Trump crypto crash effect ito na yung inumpisahan niya sa gera at oil. Grabing kondisyon niya, mindset ng tao sa crypto na pro siya at naglabas ng mga scam coin niya na gusto pa niyang tangkilikin ng mga crypto holders. The greed president of all time, no? Grabe talaga si Trump ngayon. Mga lods, no? Parang siya yung pinakamalaking nag-profit niya sa crypto, yun yung naging presidente siya eh. Siya yung pinaka nag-profit sa lahat ng mga government politician, no? Magbunyi ang lahat, abang-abang lang, magandang oportunidad, 2027 malamang reversal, sabi ni Idol. Albert Guaton, shoutout sa iyo. Naku, nasunog si Idol. Si Renz, hanggang kailan ito babagsak ang saklap, sabi ni Idol. Si Clabis, ayan, market manipulation yata. Yun, kaya hindi makapag-position at invalid yung lumalabas. Kapag ang tinanong mo kung saan napunta yung pera dito sa Pinas, alam mo na isasagot ni Grok. Oo nga, no? Yan yung tatanungin natin si Grok kung saan napunta yung mga pera dito sa Pilipinas, mga lodi. Lalabas na naman ba yung camel or yung kakosa na nagising mula sa panaginip? Natawa ako dun idol no? Grabe yun. So, ayan. Si Camel, baka bukas lumabas. Tignan natin kung mababasag yung 60. Tingin ko hanggang 0.92 lang yan. Last sale na yan. Tapos, alagwa na yan. Paangat. Hanggang mag-super cycle na. Sana nga, idol. King Shang, shoutout sa'yo. Salamat sa update, Lods. Grabe, lumubog. Sabi ni Joe Jose. Corpus. Joseph Corpus pala, sorry. Pins. Ubus, pati pang tubos ng relos. Buying opportunity yan, good investment kesa buy high, sell low, sabi ni Jefferson. No? Si Jerwin, akala ko ako lang Lodi, di ko magets nangyari kagabi, sobrang volatile. Nakakawasak ng visual load, sabi ni Idol. Nako, easy ka lang, Idol ha. No? No, si Idol 5 digit daw ang nadali kay Idol. Oh. Joseph Berdin, shoutout sa iyo, basura man, buy the dip with what? Ayan, Mr. Ads, Pengway Coins. Sunog malala na naman, sabi ni BJ Ramirez. Si Books, ako Lods, sa 0.85 naka-order na. Din ako, try lang, baka kuhain, sabi ni Idol. Sana nga, pero sobrang lalim na niyan, Idol. Kahit mga naka-spot durog, oo naman, na talagang spot. Lalo na yung mga hindi nag-take profit. Francisco, grabe. Ubusin ka talaga. Manipulation nga, Lods. Ito na yung last move nila kasi malapit na maisabatas ang Clarity Act. Hindi na sila makagawa ng ganito ulit. Tama ka dyan. Kuya Dars Vlog. Phil Habis, hindi naman masakit. Mahapdi lang sa mata pero kung kaya pa bodega lang, sale na sale ang price pagkakataon na ito para magbodega. Ayan, buti pa si Idol. Phil Habi, shoutout sa iyo always. Si Ansi Del Rosario. Ayun, hapdi daw. Si Screaming Black Misaya. Ayan, time to buy. At ang nag-champion sa atin, si Edwin mga ba ang nag-champion, mga idol, no? So grabe mga loads, no? So bukas abangan natin. Ako inaasahan ko ngayong Sunday hanggang bukas. Medyo magda-drop pa eh.
mga lods eh. Sa Monday na tayo magkakaalaman niya kung didiretso na tayo sa Kamunoy o magre-recover tayo ngayong week ng pasukan, mga lods, no? So doon natin titignan 'yan. So ngayon tahimik lang muna tayo, abang-abang lang tayo, tignan natin kung ano yung mangyayari sa chart. At syempre nag-update naman tayo sa news natin. So kita-kits tayo bukas ng umaga, mga idol, no? Maraming salamat sa mga nanood, mga lodi. Alam niyo na 'yan, sana i-like yun, subscribe ang ating channel at video. Check na lahat ng link diyan sa description sa baba ng video, mga lods, no? Magandang gabi sa inyong lahat at What's up, what's up? okay.